Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang muli niyang binubuksan ang gallery ng litrato sa cellphone ni Marco. Doon, sa folder na pinangalanan nitong Work Files, ang mga larawang bumabasag sa kanyang mundo, mga screenshot ng matatamis na palitan ng mensahe ng kanyang asawa at ng pinsan niyang si Lika, mga litrato nilang magkasama sa mga hotel, at isang audio recording kung saan malinaw na maririnig ang tawanan at halikan nila. Isang mainit na likido ang umakyat sa kanyang lalamunan, sinubukan niyang pigilan ang pag-iyak, pero bumigay ang pader ng kanyang damdamin. Napahawak siya sa dibdib, pakiramdam niya ay parang sinaksak ito ng paulit-ulit na mailason. Paano nangyari ito? Bakit? Ang buong buhay niya, ang pamilyang pinangarap niya, ngayon ay gumuho na sa isang kisap mata. Kagagaling lang niya sa palengke, dala ang mga sariwang sangkap para sa inihandang salusalo ng kanilang pamilya. Isang salusalo na sanay puno ng tawanan at pagmamahalan, pero ngayon ay magiging isang yugto ng pagtataksil at kasinungalingan. Si Lika, ang pinsan niyang itinuring niyang kapatid, ang kababata niyang pinagkatiwalaan, ang magiging dahilan ng kanyang pagkasira. At si Marco, ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang anak, ang taong nangakong poprotektahan siya habang buhay. Ngayon, siya mismo ang sumisira sa kanya. Mama, ganda. Napalingon si Ara. Si Joaquin, ang anak nilang 5 taong gulang, ay nakatayo sa may pintuan ng kusina, may hawak na paborito nitong toy car. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting punong-puno ng inosensya. Sa mga mata ng kanyang anak, nakita ni Ara ang dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban, bakit kailangan niyang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Bumaba si Ara sa kusina, nagkunwari siyang masaya habang hinihiwa ang mga gulay. Ang bawat hiwa ay parang isang patak ng luha na pinipigilan niya. Dumating ang mga bisita, ang pamilya ni Marco, ang kanyang biyenang si Aling Nena, si Tita Elena na laging may matatalim na tingin sa kanya, at ang ibang kamag-anak. Nandoon din si Lika, nakangiti, tila walang kasalanan. Nakasuot ito ng puting damit, malinis at inosente ang dating, kabaligtaran ng madilim na lihim na itinatago nito. Hindi nagtagal, dumating si Marco. Sinalubong siya ni Lika ng isang mainit na yakap at halik sa pisngi, isang kilos na dati tingin niya ay normal na pagbati lang sa pagitan ng magpinsan. Pero ngayon, sa kanyang mga mata, malinaw na nakikita niya ang pagiging mali siya nito. Naramdaman ni Ara ang hapdi sa kanyang dibdib. Pinilit niyang maging kalmado. Hindi pa ito ang oras. Hindi pa. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, kinuha ni Ara ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang audio recording na nakuha niya. Isinaksak niya ito sa isang Bluetooth speaker na nakakonekta sa sound system ng bahay. Hindi niya ito ipinahalata. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, pero matapang ang kanyang desisyon. Handa na siya. Kumain na tayo, masayang sigaw ni Aling Nena. Nagtipon ang lahat sa hapagkainan. Masarap ang mga pagkain, masaya ang lahat. Pero para kay Ara, ang bawat subo ay parang lason. Nakaupo si Marco sa tapat niya, habang si Lika naman ay nasa tabi nito. Paminsan-minsan, nagpapalitan sila ng tingin na may kahulugan. Ang mga tinging ito ay nagtulak kay Ara na gawin ang dapat niyang gawin. Kinuha niya ang microphone na malapit sa sound system, na karaniwang ginagamit para sa karaoke. Lumapit siya sa harap ng lahat. Nagtataka ang mga tao. May gusto lang po sana akong ibahagi. Simula ni Ara, kalmado ang boses kahit nanginginig ang buong katawan niya. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ngumiti si Marco, siguro'y iniisip na magandang salita ang sasabihin niya para sa pamilya. Ngumiti din si Lika, kumindat pa kay Marco. Pero bago po iyon, patuloy ni Ara, at pinindot niya ang play sa kanyang cellphone. Nagsimulang tumunog ang audio recording sa buong bahay. Una, ang mahihinang tawanan. Pagkatapos, ang mga bulong at salitang puno ng pagmamahal, boses ni Marco, boses ni Lika. Mahal na mahal kita, Lika, di boses ni Marco. Mas mahal kita, Marco. Tayo lang ang magkasama, di ba? Boses ni Lika. Tayo lang. Wala nang iba. Kasunod nito, ang malalim na halikan. Namutla ang mukha ni Marco at Lika. Nagulantang ang buong pamilya. Sumiklab ang kaguluhan. Ano yan, Ara? Pinaglalaruan mo ba kami, sigaw ni Aling Nena. Huwag kang mag-alala, Aling Nena. Hindi po ito laro, tugon ni Ara, kalmado pa rin.
Ito po ang katotohanan. Pinindot niya ang next sa audio. Ito naman ang recording ng usapan ni na Marco at Lika na kumpirmasyon ng kanilang relasyon. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, Ara, sigaw ni Marco, namumutla, tumayo. Naiinggit ka lang. Inggit, umiti ng mapait si Ara. Wala akong dapat kainggitan, Marco. Hindi ako katulad mo, manloloko. Biglang tumayo si Lika, umiiyak. Ara, bakit mo ginagawa to sa akin? Pinsan mo ako. Bakit ka nagsisinungaling? Nagsisinungaling? Ara logged, isang tawang puno ng sakit. Gusto niyo ng patunay? Narito ang mga litrato. Ipinakita niya sa malaking DC ang mga screenshot ng kanilang mga mensahe at mga larawan sa hotel. Bumagsak ang panga ng lahat. Marco. Lika. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Aling Nena, tila hindi makapaniwala. Hindi po totoo yan, depensa ni Marco, pero nanginginig ang kanyang tinig. Pinipilit lang po niya sirain ang pamilya natin. Si Tita Elena, na tahimik lang kanina, ay biglang tumayo. Tama na, Ara. Kung ano man ang problema niyo ni Marco, hindi mo kailangan ilahad sa publiko. Publiko, tanong ni Ara, tumingin kay Tita Elena. Alam niyo ba, Tita? Alam niyo po ba ang tungkol dito? Tumindig si Tita Elena, umusok ang ilong. Walang alam ang anak ko sa pinagsasabi mo. Ito ay gawa-gawa mo lang para sirain ang pangalan ng pamilya namin. Nagpatuloy ang sigawan. Ang buong bahay ay naging gulo. Niyakap ni Lika si Marco, umiiyak na parang siya ang biktima. Si Marco naman, nakatingin kay Ara na parang isang estranghero, puno ng galit at kahihiyan. Habang nagkakagulo ang lahat, si Aling Nena, ang biyena ni Ara, ay kumuha ng isang baso ng wine sa mesa. Nanginginig ang kamay niya sa galit. Kasinungalingan. Inggit. Walang kakwenta-kwenta, sigaw niya, at ibinato ang wine sa mukha ni Ara. Naramdaman ni Ara ang lamig ng wine na dumadaloy sa kanyang mukha, kasabay ng mainit na pagpatak ng kanyang sariling luha. Nakatayo siya doon, nakatingin sa kanyang biyenan, sa kanyang asawa, sa kanyang pinsan, at sa buong pamilyang tinalikuran siya. Ang puso niya ay basag na basag. Hindi niya narinig ang anumang ingay. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang lahat ng pagmamahal at sakripisyo niya ay naging abo. Nananatiling nakatayo si Ara sa gitna ng sala, nakatingin sa mga taong minsan nang itinuring niyang pamilya. Ang mukha niya ay basa ng wine at ng mga luha. Ang hiyawan at pagtatalo kanina ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Lahat ay nakatingin sa kanya, hindi dahil sa simpatsya, kundi dahil sa paghatol. Ara, wala ka nang ginawa kundi sirain ang pamilya namin, sigaw ni Aling Nena, ang bibig nito ay nanginginig pa sa galit. Lumayas ka sa bahay na to. Niyakap ni Lika si Marco, umiiyak ng malakas. Marco, hindi ko alam kung bakit niya ginagawa sa atin to. Ang sakit-sakit di. Si Tita Elena naman ay lumapit kay Aling Nena, hinaplos ang likod nito at tiningnan si Ara ng masama. Dapat matagal na nating napalayas ang babaeng yan. Tingnan mo ang ginawa niya sa pamilya natin. Naramdaman ni Ara ang isang malamig na hampas ng katotohanan. Lahat sila ay kumampi sa mag-asawa na nagtataksil. Walang nagtanong kung ano ang tunay na nangyari o kung bakit niya nagawa ang bagay na iyon. Biglang nag-iba ang kanyang pananaw. Hindi na siya biktima. Isa na siyang kontrabida sa mata ng mga taong ito. Sinubukan niyang lapitan ang iba pang mga kamag-anak, umaasa na may makakaintindi sa kanya. Pero isa-isa silang umiwas. Ang mga tiyahin ay nagbubulungan, ang mga pinsan ay nagbubulungan, at ang mga pinsan ni Lika ay malinaw na kinakalaban siya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Ang mga taong minsan nang nagpasaya sa kanya ay biglang naging mga estranghero. Hindi niya kinaya ang sakit. Tumalikod si Ara at tumakbo papasok sa kanilang silid. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, tila ba idinadala niya ang buong bigat ng mundo sa kanyang balikat. Pumasok siya sa silid, sinara ang pinto, at narinig ang pag-lock nito. Nagpilit siyang huminga ng malalim. Ang bawat paghinga ay parang pagkuha ng huling sandali ng hangin. Doon, sa loob ng kanyang silid, nakita niya si Joaquin na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa kaguluhan sa labas. Ang kanyang inosenteng mukha ay nagpaalala kay Ara sa kanyang obligasyon bilang isang ina.
Kailangan niyang maging malakas para sa anak niya. Kailangan niyang lumaban, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Lumapit siya sa aparador, kinuha ang 2 maleta. Ang isa para sa kanyang mga damit, ang isa para sa mga damit ni Joaquin. Hinagis niya ang mga damit sa loob, hindi na iniisip kung alin ang mahalaga. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalabas sa bahay na iyon, sa lugar na iyon na puno ng kasinungalingan at sakit. Nang matapos siyang mag-impake, biglang bumukas ang pinto. Si Marco. Pumasok siya, tinangka niyang kunin ang mga maleta mula sa kanya. Ara, ano ba nang ginagawa mo? Tanong ni Marco, ang boses niya ay maihalong pagkabahala, pero mayroon din itong halong pag-aalala para sa sarili. Huwag mo kaming iwanan. Hindi ka dapat umalis. Hindi ako dapat umalis? Umiyak si Ara, pero ang mga luha niya ay puno ng galit. Marco, anong sinasabi mo? Pinagtanggol mo si Lika sa harap ng lahat. Hingya mo ako. Niyurakan mo ang dignidad ko. Hindi ka dapat magtanong kung bakit ako aalis. Ang dapat mong itanong sa sarili mo ay kung bakit mo nagawa sa akin to. Ara, please, nagmamakaawa si Marco. Huwag mo gawin to sa atin. May anak tayo. Si Joaquin, kailangan kanya. At ano, Marco? Hihintayin ko na lang na sirain niyo ang buhay niya. Hihintayin ko na makita niya ang pagiging walang prinsipyo mo. Ang pagiging malandi ng pinsan ko. Hindi, Marco. Hindi ko iyan hahayaan. Ang bawat salita ni Ara ay parang panaksak sa puso ni Marco. Pero mas matindi pa ang sakit na naramdaman niya para sa kanyang sarili. Ang kanyang inosenteng anak ay ang tanging nag-ugnay sa kanila. Pero ngayon, ginagamit pa niya ito para panatilihin siyang manatili. Ano nang magiging tingin ng pamilya sa atin, Ara? Anong sasabihin nila? Paano ako? Tanong ni Marco, at ang tanong niya ay nagpatunay sa lahat ng mga sinabi ni Ara. Hindi siya nag-aalala sa kanya, kundi sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Paano ka? Umiyak si Ara, na maihalong tawa na may bahid ng kalungkutan. Paano ako, Marco? Paano ang anak natin? Paano mo naisip na magiging okay ang lahat? Gumuho na ang mundo ko, Marco. Wala na akong mapagtataguan pa. Wala na akong malalapitan pa. Biglang tumahimik si Marco. Walang nasabi. Nakatayo lang siya doon, nakatingin sa mga maleta. Mukhang napagtanto niya ang lawak ng pinsala na kanyang ginawa. Nilapitan ni Ara ang kama, hinaplos niya ang ulo ni Joaquin. Naramdaman niya ang init ng anak niya, ang matamis na amoy ng kanyang buhok. Huminga siya ng malalim, handa na siyang magdesisyon. Marco, sabi ni Ara, tumingin sa kanya ng diretsyo. Ang mga mata niya ay puno ng lakas, hindi na sakit. Huwag kang mag-alala sa kung ano ang sasabihin ng pamilya mo. Hindi na importante iyon sa akin. Hindi na rin sila ang pamilya ko. Ara, sandali. Hinawakan ni Ara ang kamay ni Joaquin. Gising na ang bata, pero hindi nito maintindihan kung ano ang nangyayari. Nagtaka lang ito kung bakit umiiyak ang kanyang ina. Marco, patuloy ni Ara, at ang boses niya ay matatag. Bago ang lahat ng ito, alam ko na kung anong kahihinatnan. Ginawa ko iyon dahil alam kong tama. Hindi dahil sa naiinggit ako, o dahil sa gusto kong sirain ang pamilya. Ginawa ko iyon dahil sa dignidad. Dahil sa pagmamahal ko sa sarili ko. Marco, ang pagkilos mo ay nagpakita na kung sino ka talaga. Hindi ko na makikilala ang lalaking minahal ko. At ang bahay na ito ay naging impyerno na para sa akin. Tumalikod si Ara, kinuha ang mga maleta, at iginya si Joaquin papunta sa pinto. Napatingin si Marco sa kanya, nais niya siyang pigilan, ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niya na nawalan na siya ng karapatan. Marco, muling sabi ni Ara, at binuksan ang pinto. Tumingin siya sa asawa niya sa huling pagkakataon. Ang ginawa mo sa akin ay masakit. Pero ang ginawa ko, ang paglaban ko, ay para sa sarili ko. At kahit anong mangyari, hindi na ako magiging isang biktima. Hinila niya ang maleta at inakay si Joaquin. Huwag kang mag-alala, Marco. Hindi na tayo. Aalis ako at hindi na ako magbabalik. Iniwan niya si Marco na nakatayo, naguguluhan, nanginginig at nag-iisa sa loob ng silid. Bitbit ang 2 maleta at akay-akay si Joaquin. Lumabas si Ara ng mansyon ng mga De Los Reyes, na tila ba ito matakas mula sa isang bangungot.
Hindi niya pinansin ang mga mata ng mga kapitbahay na nakatingin sa kanya, puno ng pagtataka at paghuhusga. Ang tanging nakikita niya ay ang daan patungo sa paglaya. Nanginginig ang kanyang mga labi, pero nagawa pa rin niyang bumulong, "Salamat, Lolo. Salamat sa lahat." Napakasakit ng pag-alis, pero may bahagi sa kanya na nakaramdam ng kagaan. Ang paglaya mula sa pagkukunwari at kasinungalingan ay nagbigay sa kanya ng hininga. Sumakay sila ng taksi, at habang papalayo sa lugar na nagpahirap sa kanya, pinilit niyang haplusin ang buhok ni Joaquin na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang lumang bahay ng kanyang lola sa barangay Sampaguita ang kanilang patutunguhan. Ito ang tahanan ng kanyang kabataan, puno ng masasayang alaala ng pagmamahal at kapayapaan. Pero nang makarating sila, bumungad sa kanya ang isang malungkot na tanawin. Ang karinderya ni Lola Perla ay lumana, ang pintura ay nagbabalat, ang mga bambuo na palamuti ay may alikabok, at ang mga upuan at mesa ay nabubulok na. Ang dating masiglang kainan ay ngayon ay tila ba isang lumang laruan na kinalimutan. "Mama, bakit po tayo dito?" tanong ni Joaquin, kinukusot ang mga mata. "Dito na tayo titira, anak," sagot ni Ara, at mumiti ng pilit. "Dito tayo magsisimula ng bagong buhay." Naramdaman ni Ara ang bigat ng pagpapasya sa kanyang balikat. Paano siya magsisimula? Wala siyang trabaho. Limitado ang ipon niya. Pero nang tingnan niya ang mga mata ni Joaquin, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Para sa anak niya. Kinabukasan, maaga silang bumangon ni Joaquin. Kahit masakit ang kanyang katawan at kaluluwa, kailangan niyang kumilos. Una nilang nilinis ang karinderya. Maraming alikabok, agyo at mga lumang kagamitan. Habang naglilinis, naaalala ni Ara ang kanyang Lola Perla, isang matapang at masipag na babae na nagtaguyod ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanyang masarap na lutuin. "Naaalala mo ba, Joaquin," sabi ni Ara habang pinupunasan ang lumang mesa, "dito tayo laging kumakain ng lola mo. Ang paborito mong adobo, dito niya niluluto yan." "Ang Lola Perla ko?" tanong ni Joaquin, umiti. "Anak, si Lola Perla mo." Ang pangarap niya ay buhayin muli ang kainan na ito, sagot ni Ara. Sa sandaling iyon, isang ideya ang bumasag sa kanyang pagkalito. "At gagawin natin iyon, anak. Bubuhayin natin muli ang karinderya ni Lola Perla." Nagliwanag ang mukha ni Joaquin. "Talaga po, Mama? Magluluto po tayo ng masasarap na pagkain." "Anak, at ikaw ang magiging official taste tester ko," biro ni Ara. At sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, nakaramdam siya ng tunay na ngiti. Nagsimulang maglinis at magkumpuni si Ara. Marami pa ring sirang bahagi ang karinderya, kailangan pa rin ng malaking puhunan. Isang araw, habang nagpupumilit siyang ayusin ang sirang bubong, may isang boses na nagtanong, "Kaya mo ba yan, Ara?" Napalingon si Ara. Nakatayo sa pintuan si Lander, ang dati niyang kaklase sa kolehiyo. Nakasuot ito ng kaswal na damit, pero halatang bagong gupit at malinis. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. "Lander," gulat na tanong ni Ara. "Anong ginagawa mo rito?" "Nakita kita rito." "Saka, malapit lang ang company namin," sagot ni Lander at lumapit siya sa kanya. Tiningnan niya ang sirang bubong. "Mukhang nahihirapan ka. Gusto mo ng tulong?" Nag-aalangan si Ara. Hindi siya sanay humingi ng tulong. Pero nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Lander. "Salamat, Lander. Pero kaya ko na to. Huwag kang mahiya, Ara. Kaibigan tayo, di ba?" Ngumiti si Lander at ang ngiti niya ay nagbigay ng init sa puso ni Ara. "Anong mangyayari rito?" Sinimulang ikwento ni Ara ang plano niyang buhayin ang karinderya. Laking gulat niya nang makita ang interes sa mukha ni Lander. "Talaga? Ang ganda ng ideya mo, Ara," sabi ni Lander, tila ba'y mas masaya pa siya kaysa kay Ara. Ang karinderya ni Lola Perla, sikat yan dati sa lugar na to, malaki ang potensyal. "Pero paano? Wala akong sapat na pera para sa malaking renovation," malungkot na sabi ni Ara. Ngumiti si Lander. "Doon ako papasok. Alam mo naman, business management ang kurso ko. Gusto kitang tulungan, Ara. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang business partner." Nagulat si Ara. "Business partner? Lander, seryoso ka ba?"
Naman, sagot ni Lander. Bakit hindi? Naniniwala ako sa talent mo sa pagluluto at sa pangalan ng Lola Perla mo. Kailangan lang ng kaunting tulong sa marketing at sa logistics. Ako ang bahala doon. May inilabas si Lander na isang folder at ipinakita kay Ara ang mga mock-up at business plan na ginawa niya. Mayroong logo, mayroong mga menu ideas, at maging ang disenyo ng bagong karinderya. Tila ba'y handa na siya? Paano mo nagawa yan ng ganoon kabilis? Tanong ni Ara, namamangha. Narinig ko ang nangyari sa iyo, Ara. Kaya nag-isip ako ng paraan para matulungan ka, paliwanag ni Lander. Ayokong makita kang nahihirapan. At alam kong kaya mong bumangon. Nakatitig si Ara sa mga mata ni Lander. May nakita siyang bagay doon na matagal na niyang hindi nakita sa mga mata ng isang lalaki, paggalang, pag-aalala, at isang malalim na paniniwala sa kanya. Para itong isang liwanag na unti-unting pumupuno sa madilim na sulok ng kanyang puso. Pero, paano si Joaquin? Tanong ni Ara, ang boses niya ay maihalong pag-aalala. Kailangan ko siyang asikasuhin. Huwag kang mag-alala, Ara, sabi ni Lander at kinuha niya ang cellphone niya. Pwede tayong maglagay ng play area para kay Joaquin dito. Saka, willing akong tumulong magbantay. Hindi ka na nag-iisa. Hindi ka na nag-iisa. Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa puso ni Ara. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Lumipas ang mga araw, abala sila ni Lander sa pagpaplano at paglilinis. Si Joaquin ay masaya ring naglalaro sa bagong workspace nila. Naramdaman ni Ara na sa wakas, mayroong isang taong nakakaunawa sa kanya, na handang tumulong ng walang kapalit. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng mga lumang upuan, napansin ni Ara ang titig ni Lander. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Mayroong katahimikan pero hindi ito awkward. Ito ay puno ng hindi nasabing salita. Salamat, Lander, bulong ni Ara. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Ngumiti si Lander. Walang anuman, Ara. Masaya akong nakakatulong. At saka kinuha niya ang blueprint ng bagong karinderya. Doon, sa isang sulok, may nakasulat na maliit, Karinderya ni Lola Perla, sa pagbangon ng pag-asa. Sana, dito mo muling makita ang pag-asa, Ara, sabi ni Lander, tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Dito mo muling matagpuan ang tunay na kaligayahan. Napatingin si Ara sa blueprint, pagkatapos ay kay Lander. Ang mga salita niya ay tumago sa puso niya. Dumating ang araw ng pagbubukas muli ng Karinderya ni Lola Perla. Maaga pa lang, abala na si Ara at Lander sa paghahanda. May mga bagong kurtina, malinis na mga lamesa, at ang pamilyar na amoy ng adobo at sinigang ang bumalot sa buong karinderya. Si Joaquin ay masayang naglalaro sa isang sulok, may hawak na lapis at papel. Kinakabahan ako, Lander, sabi ni Ara, habang inaayos ang mga plato. Ngumiti si Lander, kalmado ang kanyang mga mata. Walang dapat ikabahala, Ara. Masarap ang luto mo at maganda ang lugar. Tiwala lang. Unti-unting dumating ang mga unang customer. Karamihan ay mga kapitbahay na dati ng suki ni Lola Perla, at ilan din ang mga bago na na-curious sa biglaang pagbubukas ng lumang kainan. Nagulat sila nang makita si Ara, pero nagbigay pa rin sila ng suporta. Ang karinderya ay naging abala, at ang ingay ng tawanan at pag-uusap ay nagbigay ng panibagong buhay sa lumang lugar. Masaya si Ara. Ito ang simula na pinangarap niya. Ang karinderya ay hindi lang isang negosyo, ito ay simbolo ng kanyang pagbangon. Habang naglilinis si Ara ng mga lamesa, may isang anino ang tumayo sa pintuan. Nilingon niya ito. Silika. Nakasuot ito ng mamahaling damit, may ngiti sa labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinalubong siya ng isang malamig na tingin ni Ara. O Ara, sabi ni Lika, na parang isang matamis na kamandag ang boses. Hindi ko akalain na dito ka magtatago. Mukhang nagpapahirap ka pa rin, ha? Hindi pinansin ni Ara ang pangungutya. Anong ginagawa mo rito, Lika? Naglalakad lang. Saka, napadaan lang ako. Nagulat ako, bukas na pala ulit ang lumang karinderya na to. Sino kaya ang kakain dito? Baka may lason sa mga pagkain mo, katulad ng mga kasinungalingan mo. Napaigting ang panga ni Ara. Narinig ng ilang customer ang sinabi ni Lika at nagsimula silang magbulungan.
Tigilan mo na ako, Lika, mahinang sabi ni Ara. Hindi na ako ang dating Ara na kaya mong apak-apak ang ganoon na lang. Tumawa si Lika ng malakas. Oh, talaga? Nakalimutan mo na yata kung sino ka. Ang babaeng iniwan ng asawa dahil sa kasinungalingan niya. Ang babaeng walang silbi. Sa puntong iyon, lumapit si Lander. Umalis ka na rito, Lika. Hindi ka namin kailangan. Tumingin si Lika kay Lander at kumindat ito. Oh, Lander. So ikaw pala ang bagong laruan niya? Ang bilis naman niyang magpalit, ha? Hindi ka pa ba sanay? Umigting ang panga ni Lander, handa nang sumagot, pero pinigilan siya ni Ara. Hayaan mo na, Lander. Masisira lang ang araw natin. Umiti si Lika ng mapait. Sige, magpakasaya kayo dyan. Pero tandaan mo, Ara, ang katotohanan ay mahirap takasan. At ang kapalaran, hindi mo iyan matatakasan. Bago ito umalis, sinadya nitong ibagsak ang isang upuan na nagbigay ng malakas na ingay. Pinakalma ni Ara ang sarili. Alam niyang hindi ito ang huli. Lumipas ang mga araw. Ang karinderya ay unti-unting lumago. Maraming customer ang humanga sa lutuin ni Ara at sa pagiging masipag niya. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan at ang tulong ni Lander ay napakalaki. Ngunit ang kapayapaan na nararamdaman niya ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang pauwi si Ara mula sa grocery, may humarang sa kanyang daan. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Isang lalaki, nakatayo sa madilim na sulok ng kalsada, nakatingin ng matalim sa kanya. Si Harvin. Ang dating kasintahan ni Ara. Ang taong nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang nakaraan. Ang lalaking pinagmulan ng kanyang takot. Ara, di. Sabi ni Harvin, at ang boses niya ay parang isang bulong mula sa impyerno. Mayroon itong halong paninisi at obsesyon. Hindi ka yata marunong makinig. Naramdaman ni Ara ang paglamig ng kanyang dugo. Ilang taon na rin ang huli silang magkita, at umaasa siyang hindi na niya ito makikita pa. Pero narito siya, at ang kanyang presensya ay nagbalik sa lahat ng masamang alaala. Anong ginagawa mo rito, Harvin? Tanong ni Ara. Pinilit na maging matatag ang kanyang boses. Hinanap kita, Ara. Matagal kitang hinanap, sagot ni Harvin at dahan-dahan itong lumapit. Akala ko ba magpakasal tayo? Bakit ka biglang nawala? Tapos na tayo, Harvin. Matagal na, sabi ni Ara at umatras siya. Ang bawat hakbang niya ay puno ng takot. Tapos na? Hindi pa, Ara, sabi ni Harvin at ngumiti ng nakakatakot. Ikaw ang mahal ko. At kukunin kitang muli sa ayaw at sa gusto mo. Biglang hinawakan ni Harvin ang kamay ni Ara. Mahigpit ang pagkakahawak niya at naramdaman ni Ara ang hapdi. Sinubukan niyang kumawala pero masyado itong malakas. Bitiwan mo ako, Harvin, sigaw ni Ara. Huwag kang magalit, mahal ko. Nagpaparamdam lang ako, sabi ni Harvin at hinila siya palapit. Nagsimulang umiyak si Ara. Ang takot na nararamdaman niya ay nagdulot ng lamig sa kanyang buong katawan. Hindi siya makahinga. Hindi siya makakilos. Sa sandaling iyon, may isang pick-up truck ang huminto malapit sa kanila. Bumaba si Lander at nakita niya ang nangyayari. Tumakbo siya palapit. Bitiwan mo siya, sigaw ni Lander kay Harvin. Napatingin si Harvin kay Lander at umusok ang ilong niya. Sino ka ba? Ako ang kaibigan niya. Bitiwan mo siya, kung ayaw mong magkaproblema, sabi ni Lander, puno ng paninindigan. Binitawan ni Harvin si Ara, at tiningnan niya si Lander ng matalim. Huwag kang makialam sa amin. Hindi mo alam ang nangyayari. May utang na loob si Ara sa akin. Wala siyang utang na loob sa'yo, sabi ni Lander, at inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Ara at Harvin. Ngumisi si Harvin. Sige, magpakabayani ka. Pero tandaan mo, lalaki, hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. At hindi pa tapos ang laban natin, Ara. Hahanapin kita saan ka man magtago. Tinalikuran ni Harvin ang dalawa at naglakad palayo, unti-unting nawala sa dilim. Nanginginig si Ara. Lumapit si Lander sa kanya at hinawakan siya sa braso. Ayos ka lang ba, Ara? Tanong ni Lander, puno ng pag-aalala. Tumango si Ara, pero hindi niya kayang magsalita.
Ang boses ni Harvin, ang kanyang presensya, ang lahat ay nagbalik sa kanya sa madilim na nakaraan. Hindi maalis sa isipan ni Lander ang nangyari. Ang takot sa mga mata ni Ara nang hawakan ni Harvin ang kanyang braso, ang panginginig ng kanyang buong katawan matapos itong makaalis. Ilang taon na ang nakalipas, pero ang mga sugat na ginawa ni Harvin ay sariwa pa rin. Hindi na lang siya nagiging isang matalik na kaibigan. Naramdaman ni Lander na may responsibilidad siyang protektahan si Ara, na ang pakiramdam na iyon ay mas matindi pa sa anumang pagkakaibigan. Ayos ka lang ba talaga, Ara? Tanong niya habang inihatid niya si Ara pauwi. Ayos lang ako, sagot ni Ara, pero alam ni Lander na hindi ito totoo. Salamat, Lander. Kung wala ka doon hindi ko alam. Wala iyon, Ara. Nandito lang ako, sagot ni Lander, at ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa kanyang puso. Naramdaman niya ang matagal na niyang pagtingin kay Ara na unti-unting nagiging isang mas malalim na pagmamahal. Isang pagmamahal na handa siyang ipaglaban. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa karinderya. Nakita niyang abala na si Ara sa paghahanda ng paninda, ngunit mailungkot sa kanyang mga mata. Halata pa rin ang takot na nararamdaman niya. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Lander. Hindi lang niya kailangan tulungan si Ara sa negosyo, kailangan din niya itong protektahan mula sa mga multo ng nakaraan. Ara, sabi ni Lander, may naisip akong paraan para masagot natin ang mga paninira ni Lika. Naguguluhan si Ara. Ano iyon? Social media, sagot ni Lander. Gumawa tayo ng page para sa karinderya. Doon natin ipapakita kung gaano kasaya ang mga tao rito, kung gaano kakasipag. Hindi tayo kailangan sumagot sa mga paninira niya. Hayaan natin ang ganda ng lugar at ang sarap ng pagkain mo ang magsalita para sa atin. Agad silang gumawa ng page at nag-post ng mga litrato ng masasarap na pagkain ni Ara, ng mga masayang customer, at maging ng mga litrato ni Joaquin na abala sa paglalaro sa kanilang munting play area. Unti-unting kumalat ang post at maraming nag-react. Hindi lang sa lugar nila, kundi sa iba pang kalapit barangay. Tingnan mo to, sabi ni Lander na ipinapakita ang telepono ni Ara. Tingnan mo ang mga comment. Masarap ang adobo ni Aling Ara, mura na, masarap pa. Ngumiti si Ara. Ang ganda ng ideya ni Lander. Hindi niya akalain na sa isang simpleng paraan, kaya nilang labanan ang kasamaan ni Lika. Nakita ni Lander ang pagbabalik ng pag-asa sa mga mata ni Ara, at ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit, hindi pa rin siya mapakali. Kailangan niyang malaman kung bakit bumalik si Harvin. At bakit may puot ito sa kanyang mga mata na parang may personal itong galit sa kanila. Kaya nang wala si Ara sa karinderya, sinimulan ni Lander ang kanyang sariling investigasyon. Nagpunta siya sa dating lugar kung saan nagtrabaho si Harvin. Nakiusap siya sa ilang matatandang kilala ang pamilya ni Harvin. Doon, natuklasan niya ang tungkol sa isang insidente ng sunog sa isang lumang pabrika. At kung bakit may kinalaman ang pamilya ni Harvin sa pamilya ni Ara. Pero mayroong isang detalya na nakapukao sa kanyang atensyon, ang sinasabing pamilya na nagtulak sa pagbagsak ng kanilang negosyo. Ang pamilya de los Reyes. Nakaramdam ng kaba si Lander. Hindi imposible, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong pagdududa. May kinalaman ba ang kanyang pamilya sa madilim na nakaraan ni Harvin? Hindi ito maaaring maging totoo. Pinili niyang magtago sa dilim, nag-iisip kung paano niya sasabihin kay Ara ang kanyang natuklasan nang hindi siya masisira. Habang naghahanap siya ng paraan, napansin niya si Joaquin na abala sa paglalaro sa labas. Lumabas si Lander. Hoy, bata! Gusto mo bang mag-basketball? Nagliwanag ang mukha ni Joaquin. Opo. Kuya Lander. Naglalaro sila ng basketball sa isang maliit na court sa tapat ng karinderya. Pinagbigyan ni Lander si Joaquin at tumawa ng malakas ang bata tuwing nais-shoot niya ang bola. Nang mapagod sila, umupo sila sa bangko. Ang galing-galing po ninyo, Kuya Lander, sabi ni Joaquin. Ngumiti si Lander. Ikaw ang mas magaling. Kailangan mo lang mag-practice. Biglang seryoso si Joaquin. Kuya Lander, bakit po malungkot si Mama? Napatingin si Lander sa bata. Hindi siya malungkot, Joaquin. Malakas lang siya. Nagpapahinga lang siya. Pero, lagi po siyang umiiyak pag tulog na ako, sabi ni Joaquin. Dati, lagi siyang masaya.
Ngayon, lagi siyang takot. Lalo na pag may dumating na masamang tao. Naramdaman ni Lander ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na ganoon pala ang nararamdaman ni Ara. Ang anak niya ang pinagmumulan ng kanyang lakas, pero ito rin ang kanyang kahinaan. Dahil kay Joaquin, napagtanto ni Lander na kailangan niyang protektahan si Ara sa lahat ng bagay. Isang gabi, matapos magsara ang karinderya, kailangan ni Lander na bumalik para kunin ang naiwang laptop. Pagpasok niya, narinig niya ang boses ni Ara. May kausap ito sa telepono. Salamat, Ate Nita. Ganoon nga ang nangyari. Hinanap niya talaga ako, mahinang sabi ni Ara. Hindi ko lang maintindihan bakit. Akala ko tapos na kami. Akala ko malaya na ako sa kanya. Natatakot ako, Ate Nita. Lalo na kay Joaquin. Ayokong maranasan niya ang dinanas ko dati, sabi ni Ara, at napahagulgol na ito. Hindi ko makalimutan ang ginawa niya. Ang mga pananakit niya, ang mga banta niya. Parang hindi na ako makakilos. Narinig ni Lander ang lahat. Ang pag-iyak ni Ara ay tumago sa kanyang puso. Lahat ng paghihirap na dinanas niya, lahat ng takot na nararamdaman niya, ito ang mga dahilan kung bakit niya kailangan maging malakas. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para kay Joaquin. Naramdaman ni Lander ang galit kay Harvin at ang pagnanais na ipagtanggol si Ara. Hindi bilang kaibigan, hindi bilang business partner, kundi bilang isang lalaking nagmamahal. Nang matapos ang tawag ni Ara, pinunasan niya ang kanyang mga mata. Tumayo siya, naghanda na umuwi. Biglang nag-ingay ang laptop ni Lander sa kabilang lamesa. Nagulat si Ara nang makita si Lander sa loob. Lander, kanina ka pa rito? Tanong ni Ara, namumula ang mga mata. Kadarating ko lang, pagsisinungaling ni Lander. Naiwan ko kasi ang laptop ko. Hindi na nagtanong si Ara. Marahil ay ayaw niya ring pag-usapan ang nangyari. Kinuha ni Lander ang laptop niya at nagpaalam na. Paglabas niya, napatingin siya sa karinderya. Nakita niya si Ara, nakaupo sa isang bangko, nakatitig sa dilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Naramdaman ni Lander ang isang matinding pagmamahal na pumuno sa kanyang buong pagkatao. Isang pagmamahal na nagsisimula sa pagiging kaibigan at ngayon ay lumalalim na sa pagiging isang tagapagtanggol. Naramdaman niya ang matinding pagnanais na yakapin si Ara, na sabihin sa kanya na hindi na siya mag-iisa. Huwag kang mag-alala, Ara, bulong niya sa hangin. Nandito lang ako. Ipagtatanggol kita, Ara. Kahit ano pa ang mangyari. Ang mansyon ng mga De Los Reyes ay tahimik, masyadong tahimik para sa panlasa ni Marco. Bawat sulok, bawat silid, ay nagpapaalala sa kanya kay Ara at sa anak nilang si Joaquin. Ang mga larawan ni Joaquin na nakakalat sa living room ay tila ba'y tumitingin sa kanya, puno ng paninisi. Ang dating masayang tahanan ay ngayon ay naging isang malamig at walang buhay na espasyo, at siya ang tanging tao na responsable sa pagkasira nito. Hawak-hawak niya ang cellphone, tinitingnan ang isang post sa social media. Ito ay mula sa page ng karinderya ni Lola Perla. Isang litrato ni Ara na nakangiti, abala sa pagluluto. Sa background, nakikita niya si Joaquin na masayang naglalaro sa isang sulok. At katabi ni Ara ay si Lander na may nakakatuwang tingin sa kanya. Ang larawan ay puno ng saya at kapayapaan, mga bagay na alam ni Marco na siya ang kumuha mula kay Ara. Naramdaman ni Marco ang isang matinding suntok sa kanyang dibdib, hindi ng galit, kundi ng pagsisisi. Bakit siya nakaramdam ng selos? Bakit siya nakaramdam ng sakit? Ang dapat na masaktan ay si Ara, hindi siya. Pero sa bawat ngiti ni Ara, sa bawat tawa ni Joaquin, ay nararamdaman niya ang matinding pagkawala. Nagsisimula na silang magkaroon ng bagong buhay nang wala siya. Ang masakit pa, may iba ng lalaki na nagpapasaya sa kanila. Habang nag-iisip, biglang pumasok si Lika sa silid, may dalang kape. Umupo ito sa tabi niya at hinaplos ang kanyang likod. Babe, bakit ka ba ganyan? Ang tagal mo nang hindi masaya, sabi ni Lika, ang boses nito ay maihalong lambing, ngunit mayroon din itong bahid ng inis. Wala na si Ara. Tayo na lang. Hindi ka pa rin ba masaya? Hindi lang basta-basta nawala si Ara, Lika. Pinaalis ko siya, sagot ni Marco, na parang isang malamig na bato. At hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari. Bakit mo ba iniisip pa rin ang babaeng yun? Wala na siya, Marco, sabi ni Lika.
Tingnan mo ako. Nandito ako. Mahal kita. Mahal. Ngumiti si Marco ng mapait. Mahal mo ba talaga ako? O ang pera ko lang? Agad na namula ang mukha ni Lika. Ano nang sinasabi mo, Marco? Naghihirap ka ba? Pinagtataksilan mo na ba ako? Hindi, Lika. Sadyang napagtanto ko lang na ang pag-ibig, hindi lang sa salita. Nasa kilos, tugon ni Marco. Tiningnan niya si Lika at nakita niya ang matinding pagbabago. Hindi na ito ang inosenteng pinsan na minsan niyang minahal, kundi isang babaeng puno ng pagiging makasarili at kasakiman. Ang kanyang mga halik at yakap ay hindi na nagdudulot ng init, kundi ng isang pakiramdam ng panlilinlang. Sa sandaling iyon, pumasok si Tita Elena. Halata sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala para sa kanyang sarili. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ni Marco at Lika. Lika, anak, lumabas muna kayo ni Marco, sabi ni Tita Elena. Mayroon akong sasabihin sa kanya. Bakit, tita? May kinalaman ba sa amin, tanong ni Lika, na may pagkabahala? Huwag kang mag-alala, anak. Ayusin natin to, sagot ni Tita Elena. Nag-aalangan si Lika, ngunit lumabas din. Nang mag-isa na sila, umupo si Tita Elena sa tabi ni Marco. Anak, huwag kang mag-alala. Ang lahat ay aayusin natin. Si Ara ang karinderya niya, hindi natin iyan hahayaan na maging matagumpay. Nagulat si Marco. Bakit, Nay? Anong gagawin natin sa kanya? Hindi natin siya kailangan saktan, sabi ni Tita Elena, na may isang matalim na ngiti. Ang kailangan natin ay kunin ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Ang lupain. Ang negosyo. Ang lupain, tanong ni Marco. Anong sinasabi mo? Ang lupain na iyan, Marco, ay mayaman sa ginto. Mayroon itong isang mina sa ilalim ng lupa. Ang lupain na iyan dapat ay sa atin na, paliwanag ni Tita Elena. Pero kinuha ng pamilya nila. At ngayon, mayroon tayong pagkakataon na kunin ito. Napatingin si Marco kay Tita Elena, namumutla. Nay, ano ba ang sinasabi mo? Anong gagawin natin? Hindi natin siya hahayaan na magtagumpay, sabi ni Tita Elena. Ang lupain na yan ay ang dahilan kung bakit nasa kamay niya ang lahat. At sa pagkawala ng lupain na yan, mawawalan siya ng lakas. Naramdaman ni Marco ang isang malamig na simoy ng hangin. Hindi niya na makilala ang kanyang ina. Ang pagmamahal niya ay ngayon ay naging isang matinding pag-iimbot at kasakiman. Ang masakit, kasama pa sa plano si Lika. Biglang tumayo si Marco. Ayoko niyan, Nay. Hayaan mo na sila. Magkaroon na sila ng bagong buhay. Marco. Anong sinasabi mo, sigaw ni Tita Elena. Wala ka nang gagawin kundi maging isang loser. Hahayaan mo na lang na kunin ni Ara ang lahat ng nararapat sa atin. Hindi ko alam, Nay. Hindi ko na alam, sagot ni Marco at lumabas siya ng silid. Naiwan si Tita Elena na nag-iisa. Ngumiti siya ng nakakatakot. Huwag kang mag-alala, Marco. Aayusin natin ang lahat. Kinabukasan, habang nasa business meeting si Tita Elena, may dumating na tawag mula kay Harvin. Hello, Harvin. May balita ka ba? Tanong ni Tita Elena. Opo, tita. Mayroon po, sagot ni Harvin. Narinig ko po ang plano ninyo. Mukhang kailangan niyo po ng tulong ko. Umiti si Tita Elena. Mabuti naman at narinig mo. Gusto mo bang maging bahagi ng plano ko? Opo, tita. Gusto ko po, sagot ni Harvin. Pero may gusto lang akong hilingin. Ano? Gusto kong kunin si Ara. Kailangan ko siya. Napatingin si Tita Elena sa bintana at ngumiti ng mapait. Huwag kang mag-alala, Harvin. Aayusin natin ang lahat. Simulan natin sa pagpapalayas kay Ara sa kalsadang ito. Isang linggo matapos ang huling pagpapakita ni Harvin at ang pag-usbong ng mga bagong paninira ni Lika sa social media, abala si Ara at Lander sa paglilinis ng lumang bodega sa likod ng karinderya. Ito ang dating imbakan ng Lola Perla, puno ng mga lumang gamit, kasangkapan, at mga nakatuping kahon na punong-puno ng alikabok. Ang plano nila ay gawin itong isang extension ng kainan, o kaya ay isang maliit na storage area para sa mga sariwang gulay at sangkap. Ang dami palang gamit ng lola mo, Ara, sabi ni Lander, habang nag-aangat ng isang lumang lamesa.
Pinunasan niya ang pawis sa noo. Nga, Lander. Mahilig kasi si Lola magtago ng kung ano-ano, sagot ni Ara, humahatching dahil sa alikabok. Nakita niya ang isang lumang bowl na nakalagay sa pinakasulok ng bodega, halos matabunan na ng mga lumang karton. Tingnan mo yan, Lander. Parang bowl ni Lola yan. Hindi ko na yan nakita mula noong bata pa ako. Nagtulungan sila sa paghila ng bowl. Mabigat ito, tila ba'y mailaman ng mga bato. Nang mabuksan nila, bumungad sa kanila ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak. Sa loob, may mga lumang photo album, mga damit ni Lola, at sa ilalim ng lahat ng iyon, isang wooden box na may ukit na mga lihim ni Perla. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binubuksan ang kahon. Sa loob, may isang bungkos na mga liham na nakatali ng laso at isang selyadong envelope. Kinuha ni Ara ang mga liham. Ang sulat kamay ay pamilyar, sulat ni Lola Perla. Ano yan, Ara? Tanong ni Lander, lumapit. Mga liham ni Lola, bulong ni Ara. Hindi ko alam na may itinatago pala siyang ganito. Binuksan ni Ara ang isang liham. Ang mga salita ay lumang Tagalog, isinulat ng maingat. Mahal kong kaibigan, Don Mateo. Simula ng liham. Nagulat si Lander. Don Mateo. Si Papa? Napatingin si Ara kay Lander at nagulat din siya. Papa mo. Patuloy na binasa ni Ara ang liham na parang mayroong pumipiga sa kanyang puso. Ang liham ay nagkukwento tungkol sa matinding utang na loob ni Lola Perla sa pamilya de los Reyes. Nasa gitna ng matinding kahirapan, sila ang nagpahiram ng pera upang muling makabangon ang pamilya ni Lola Perla, at kung paano naging matalik na kaibigan si Lola Perla at ang yumaong lolo ni Lander, pati na rin si Don Mateo. At ang lupang iyon sa Hilaga, na binili ko sa tulong ninyo, ay hindi lamang para sa akin. Iyan ay tanda ng aming pasasalamat. At darating ang panahon, ang lupang iyon ang magiging susi sa kinabukasan ng aking mga apo. Nagtataka si Ara. Anong lupain? Ang karinderya lang ang alam niyang pag-aari ng lola niya. Kasama sa mga liham ang isang lumang dokumento, isang deed of sale ng isang malaking lupain sa kabilang kalsada, malapit sa bayan. Ang nakalagay na petsa ay matagal na, at ang pangalan ng nagbenta ay pamilyar, ang apelyido ng isang mayamang pamilya na naging sikat sa mining business. Ang lupain sa Hilagadi. Bulong ni Lander at kinuha niya ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ara, ito ang lupain na matagal nang pinag-aagawan sa bayan. Ang lupain na pinagmulan ng ilang disputes ng pamilya namin at ng pamilya ni Harvin. Namutla si Ara. Anong koneksyon? Ang lupain na yan, Ara, ay mayroong malaking mina ng ginto sa ilalim. Ito ang dahilan kung bakit matagal nang gustong kunin ng iba't ibang pamilya, paliwanag ni Lander. Pero sabi nila walang legal na may-ari. Hindi malinaw kung sino ang tunay na nagmamay-ari. Pero kung ito ang deed of sale ng lola mo, ibig sabihin, sa kanya ang lupain na yan. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Tanong ni Ara, puno ng pagkalito. Bakit niya ito itinago? Nagtinginan sila ni Lander. Ang lihim ni Lola Perla ay mas malaki kaysa sa kanilang inakala. Ang pagkakaroon ng lupaing iyon ay maaaring magpaliwanag sa lahat ng nangyayari. Ang pagiging agresibo ni Lika at Tita Elena. Ang pagbabalik ni Harvin. Biglang may pumasok sa isip ni Ara. Ang mga salita ni Tita Elena sa party, ang mga banat ni Lika. Ang kanilang obsesyon sa kanyang mga ari-arian. Hindi lang pala ito personal, kundi may kinalaman sa isang mas malaking kayamanan. Lander, sabi ni Ara, baka ito ang dahilan kung bakit nila ako gustong pabagsakin. Ang lupain na ito. Posible, sagot ni Lander, seryoso ang mukha. At kung totoo ang iniisip ko, mas malaki ang kinakaharap mo kaysa sa akala mo. May nakita si Lander na isa pang papel sa wooden box. Isang lumang mapa na may marka ng isang TF sa gitna ng lupain. Mayroong mga numero at simbolo na hindi niya maintindihan. Ano naman to? Tanong ni Lander. Naramdaman ni Ara ang kaba. Ito ang lihim na tinig ni Lola. Isang tinig na matagal nang nanahimik, pero ngayon ay nagsisimula ng magsalita. Habang tinitingnan nila ang mapa, biglang may narinig silang kaluskos sa labas. Parang may nagmamanman. Napatingin sila sa isa't isa.
Nakaupo si Harvin sa loob ng kanyang kotse, nakatago sa dilim at pinagmamasdan ang karinderya ni Lola Perla. Hindi niya maialis ang tingin sa pag-iilaw ng tindahan, sa mga tawanan ng mga customer, at sa masayang mukha ni Ara habang nagsisilbi. Ang lahat ng ito ay dapat sana ikanyang mundo. Si Ara ay dapat na nasa kanya. Ang ngiti sa labi ni Ara ay dapat na para sa kanya. Pero ngayon, si Lander ang nagdudulot ng ngiting iyon. Ang matinding pagmamahal na minsan niyang naramdaman ay ngayon ay napalitan ng isang mapanganib na obsesyon at puot. Ganyan ka na ngayon, Ara, bulong ni Harvin sa sarili. Akala ko ba takot ka sa mga lalaki? Akala ko ba ako lang ang nararapat sa'yo? Naramdaman niya ang isang matinding suntok sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Si Ara ay nagbago. Si Ara ay masaya na. At ang dahilan ng kanyang kaligayahan ay si Lander, ang anak ng pamilyang De Los Reyes, ang pamilyang sumira sa kanilang buhay. Sa sandaling iyon, ang galit ni Harvin ay umapoy ng mas malalim. Hindi lang ito tungkol kay Ara. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Isang paghihiganti na matagal na niyang pinangarap. Hindi ko hahayaan na maging masaya ka, sabi niya at kinuha ang kanyang cellphone. Lalo na sa pamilya na iyan. Ang karinderya ay hindi na lang isang tindahan para sa kanya. Ito ay isang simbolo ng paglaya ni Ara, ng kanyang pagbangon at ng kanyang pagtataksil sa kanya. Ang tanging paraan upang maibalik ang kanyang hipag-ibig ay sirain ang lahat ng bago sa buhay niya. Sirain ang karinderya. Sirain ang pag-asa. Biglang pumasok sa isipan ni Harvin ang isang alaala. Bumabagsak ang pabrika ng kanyang ama, ang mga nagagalit na mga empleyado, at ang pamilya niya na naghihirap. Ang lahat ay dahil sa isang maling deal sa pamilyang De Los Reyes. Ang ama ni Lander, si Don Mateo, ang naglagay sa kanila sa ilalim. At ngayon, narito si Lander, ang anak ng kanyang kaaway, na nagiging tagapagtanggol ni Ara. Hindi ito pwedeng maging totoo. Ang lahat ay tila ba'y isang masamang laro ng tadhana. Ang sakit at galit sa nakaraan ay umakyat sa kanyang ulo. Kaya ko to, bulong ni Harvin. Isang plano ang nabuo sa isipan niya. Kailangan niyang maging maingat. Ang tanging paraan upang maging matagumpay siya ay sa gitna ng gabi, kung saan walang tao. Kailangan niyang sunugin ang karinderya. Hindi niya papansinin ang mga stock, ang mga kasangkapan. Ang kailangan niya ay ang pagkasira nito. Ang pagkasira ng mga pangarap ni Ara. Ang pagkasira ng pag-asa ni Lander. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan niya si Lika. Alam niya na ang babaeng ito ay isang ali sa kanyang plano. Lika, mahinang sabi ni Harvin. Narito ako sa labas ng karinderya ni Ara. Harvin, anong ginagawa mo riyan? Tanong ni Lika na maihalong pagkabahala. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Nag-iisip pa kami ng plano ni Tita Elena. Plano? Hindi niya na kailangan ng plano, sabi ni Harvin na may pagmamalaki. Mayroon akong mas magandang plano. Hahanapin ko ang lupain na gusto ninyo. Nagulat si Lika. Anong sinasabi mo? Ang lupaing nasa Hilaga na matagal ng pinag-aagawan. Alam kong mayroong kinalaman dyan si Ara, sagot ni Harvin. At alam ko rin kung paano kunin iyan. Paano? Huwag ka nang magtanong. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala sa akin, sabi ni Harvin at tumawa siya. Mayroong isang bagay na magbabago sa lahat. At sa pagbabagong iyon, magugunaw ang mundo ni Ara. Harvin, ano bang sinasabi mo? Tanong ni Lika, at narinig ni Harvin ang pag-aalala sa boses niya. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Hindi ka ba natatakot sa De Los Reyes? Sa sandaling iyon, nagtaka si Harvin. Bakit natatakot si Lika? Ano ang sinasabi niya? Hindi niya alam ang tungkol sa De Los Reyes. Anong De Los Reyes? Tanong ni Harvin. Harvin, yung pamilya ni Lander. Sila ang may-ari ng lahat ng lupain sa bayan. At may kinalaman sila sa business ng pamilya mo, sigaw ni Lika. Nagulat si Harvin. Hindi niya alam. Ang buong buhay niya, ang tanging alam niya ay ang pamilya ni Don Mateo ang may kinalaman sa kanilang pagbagsak. Pero bakit si Lander? Bakit siya? Anong De Los Reyes? Muling tanong ni Harvin na maihalong pag-aalinlangan. Huwag ka nang magtanong.
Ang kailangan mo lang malaman ay ang De Los Reyes at ang pamilya mo ay magkaaway. At si Lander, ang kaaway mo. Iyon ang sinabi sa akin ni Tita Elena, sabi ni Lika. At ang sabi niya mayroon siyang plano. Kaya huwag mo muna siyang gawing target. Plano? Sagot ni Lika. At ang plano niya ay sirain ang karinderya. Narinig ni Lika ang lahat. Ang pag-uusap ni Tita Elena at Harvin ay narinig niya lahat. Ang isang bahagi ng plano ni Harvin at ang isang bahagi ng plano ni Tita Elena. Ang karinderya ni Ara ay magiging biktima ng dalawang magkaibang pamilya. Kaya pala bulong ni Lika sa kanyang sarili habang nakangiti siya ng nakakatakot. May bago na palang target si Tita Elena. Matapos marinig ang kaluskos, mabilis na isinara ni Ara at Lander ang bowl. Nagmadali silang lumabas sa bodega, ang mga puso ikabado. Ngunit wala silang nakitang tao. Baka pusa lang yun, bulong ni Ara, pilit na pinapakalma ang sarili. Bitbit ang deed of sale at ang lumang mapa, bumalik sila sa karinderya. Ang dating takot ay napalitan ng pananabik at pag-asa. Mayroon na silang sandata laban sa mga kaaway. Ngunit hindi nila alam na habang nagpaplano sila, ang mundo ni Ara ay unti-unting guguho. Kailangan nating ipakita to sa abogado, sabi ni Ara, at inilagay ang mga dokumento sa isang envelope. Kung sa akin nga talaga ang lupain yan, hindi na nila ako maaaring patayin. Ara. Pero kailangan nating maging maingat, sagot ni Lander na maihalong pag-aalala. Sino ang makakaalam kung ano pa ang kaya nilang gawin? Sa sandaling iyon, isang malakas na ingay ang narinig nila mula sa labas. Parang may pumutok. Nagkatinginan sila ni Ara, at nang lumabas sila, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanila. Isang malaking apoy ang bumabalot sa karinderya ni Lola Perla. Joaquin, sigaw ni Ara, at tumakbo siya palapit. Joaquin! Nagsimula nang lumabas ang mga tao. Ang mga kapitbahay ay naglabas ng mga timba ng tubig, at ang iba ay tinawagan na ang bumbero. Ngunit ang apoy ay masyadong malaki, mabilis itong kumalat. Ang bawat laryo, bawat bambuo, at bawat lamesa ay parang panggatong sa impyerno. Si Ara ay tumakbo, naghahanap kay Joaquin. Saan siya naroon? Bago mangyari ang lahat, naglalaro siya sa loob. Ang kanyang puso ay parang binibiyak, ang bawat hininga ay parang isang matalim na kutsilyo. Joaquin! Anak! Nasaan ka? Sigaw ni Ara, pero hindi niya narinig ang sarili niyang tinig. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng apoy at ang kanyang sariling pag-iyak. Wala siya dito. Hinanap ko siya, sigaw ni Lander na nasa likod niya. Huwag kang pumasok, Ara. Delikado. Ngunit hindi nakinig si Ara. Tumakbo siya palapit, sinubukan niyang pumasok, ngunit pinigilan siya ng mga kapitbahay. Huwag po, Ara. Masyado pong malakas ang apoy, sabi ng isang matanda. Anak ko. Nasa loob ang anak ko, sigaw ni Ara, ang mga mata niya ay puno ng takot. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Lika at si Tita Elena. Nagmamadali silang lumapit sa mga tao. Ngunit ang kanilang mga mukha ay hindi nagpapakita ng pag-aalala, kundi ng pagmamalaki at kasamaan. Ano na naman ba ang ginawa niya, sigaw ni Lika, na parang siya ang biktima. Ito ba ang sinasabi niya? Ang paglaban? Para saan, Ara? Para makakuha ka ng insurance? Huwag niyo akong sisihin, sigaw ni Ara. Hindi ko to ginawa. Sino pa ba ang gagawa nito, kundi ikaw, sabi ni Lika. Ikaw lang ang nag-iisa na may motibo. Ang masaya sa nangyayari. Naghihirap na nga kayo, dinadamay mo pa ang mga tao. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mga mata nila ay puno ng pagdududa at paghatol. Parang isang balita, ang lahat ay kumakalat ng mabilis. Si Ara ang may gawa. Si Ara ang masama. Si Ara ang salarin. Ang karinderya na minsan nang nagbigay sa kanila ng saya ay ngayon ay nasusunog dahil sa kanya. Manahimik kayo, sigaw ni Lander. Hindi totoo ang sinasabi niyo. Lander, huwag ka nang makialam, sigaw ni Tita Elena. Alam naming may kinalaman ka rito. Ang business mo, ang pagiging kaibigan mo sa kanya. Pareho kayong masama. Sa sandaling iyon, dumating si Marco. Lumapit siya, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito, sakit at pagkabigo. Nag-aalinlangan siya. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan niya.
Nakita niya si Ara, umiiyak, puno ng takot, at pinilit niyang hanapin ang anak niya. At nakita niya rin si Ilika at Tita Elena na pinaparatangan si Ara. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagmamahal na nararamdaman niya para kay Ilika. At nawala rin ang kanyang respeto sa kanyang ina. Marco T. Bulong ni Ara, puno ng pag-asa na tutulungan siya nito. Ngunit tumalikod si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at naglakad siya palayo. Naramdaman ni Ara ang matinding sakit. Wala na siyang mapaglalapitan. Ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, lahat sila ay tumalikod sa kanya. Ang karinderya ay nasusunog at ang anak niya ay hindi niya alam kung nasaan. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang lakas, ay nagiging abo. Joaquin! Anak! Nasaan ka? Sigaw ni Ara at napahagulgol na siya. Sa sandaling iyon, isang matinding boses ang nagpatigil sa lahat. Ang boses ay puno ng galit at takot. Tumakbo si Lander, ang kanyang mga damit ay puno ng usok at alikabok. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo. Ara! Nakita ko si Harvin, sigaw ni Lander at tumingin siya kay Ilika at Tita Elena, puno ng galit. Siya ang may gawa nito. Narinig ni Ara ang sigaw ni Lander. Ang pangalan ni Harvin ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Nakita niya si Lander, puno ng usok at duguan ang mukha. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang matinding pagtataka. Bakit narito si Harvin? Anong kinalaman niya sa apoy? Agad na lumapit si Ara kay Lander at hinawakan ang kanyang braso. Lander, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Si Harvin. Nakita ko siya, hiningal na sabi ni Lander, pilit na humihinga. Sinubukan niya akong saktan pero nakatakas ako. Nakita ko siyang may hawak na nagas. At patakbo siya palayo pagkatapos. Nagulat ang lahat. Ang mga bulungan ay napalitan ng isang malalim na katahimikan. Si Ilika at Tita Elena ay namutla. Hindi nila inaasahan na mayroong witness. Sa sandaling iyon, dumating ang mga bombero. Mabilis nilang sinimulan ang pag-apula ng apoy. Ang mga ambulansya ay dumating din at agad na inasikaso si Lander. Ayaw sana ni Ara na iwanan si Lander, pero kailangan niyang hanapin si Joaquin. Joaquin! Nasaan ka na, anak? Sigaw ni Ara, umiiyak. Mama! Napalingon si Ara. Si Joaquin! Nakatayo ito sa likod ng isang matandang kapitbahay, umiiyak. Agad na tumakbo si Ara at niyakap ang anak niya ng mahigpit. Salamat sa Diyos, anak! Salamat sa Diyos! Naramdaman niya ang matinding ginhawa. Ang kanyang anak ay ligtas. Ito na lamang ang mahalaga. Kinabukasan, nasa ospital si Lander. Kasama niya si Ara, Joaquin, at ang kanyang ama, si Don Mateo de los Reyes. Tahimik ang silid. Si Don Mateo ay nakaupo sa tabi ng kanyang anak, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Paano nangyari to, anak? Tanong ni Don Mateo, mahina ang boses. Huminga ng malalim si Lander. Nakita ko po si Harvin pa. Siya po ang sumunog sa karinderya. At narinig ko po siya, na may kinalaman daw po kayo sa pagbagsak ng business nila dati. Namutla si Don Mateo. Lumapit siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihingi ng tawad. Ara, sabi ni Don Mateo at kinuha niya ang kamay ni Ara. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero mayroon kaming koneksyon sa pamilya ni Harvin at sa lupain na nakuha mo. Nakinig si Ara. Ito ang lihim na tinig ni Lola. Ang lihim na sinabi ni Harvin. Matagal na ang nakalipas, simula ni Don Mateo. Ang pamilya ni Harvin ay dati nang nakikipag-ugnayan sa mining business. Ang kanilang lupain ay mayroong malaking deposito ng ginto. Pero kulang sila sa puhunan. Kaya lumapit sila sa amin. Kami, ang pamilyang De Los Reyes, ay nagpahiram sa kanila ng malaking halaga. Pero nagkaroon ng aksidente sa mina. Gumuho ang mina at maraming tao ang namatay. Nabangkarote sila. At ang lupain, ibinenta nila sa pinakamababang halaga para lang makabayad sa mga damages. Ang Lola Perla mo, siya ang bumili ng lupain na iyon. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa amin. Si Lola Perla mo ay isang matalik na kaibigan ng aking ama.
Sa gitna ng kaguluhan, tinulungan niya kaming bilhin ang lupain para hindi mapunta sa mga sakim na kamay. At sa kondisyon na pagdating ng panahon, ibabalik namin iyon sa pamilya niya kung sakaling kailanganin nila. Nagulantang si Ara. Ang lupain. Ang karinderya. Ang lahat ng nangyari. So, ibig sabihin, sa akin ang lupain na iyon, tanong ni Ara, puno ng pagkabigla. Tumango si Don Mateo. Ara. Sa iyo ang lupain. Hindi ito naibenta sa iba. Ang legal na may-ari ay ang Lola Perla mo at ikaw ang nagmamay-ari ngayon. Ito ang dahilan kung bakit gustong kunin ni Lika at Tita Elena ang lupain, sabi ni Lander. Narinig ko ang usapan nila. Alam nilang mayaman ang lupain na iyon. Kaya nila gustong kunin sa iyo. At si Harvin akala niya, kami ang dahilan ng pagbagsak nila. Kaya siya naghihiganti. Pero, bakit hindi niyo sinabi sa akin, tanong ni Ara, ang boses niya ay maihalong sakit. Bakit hinayaan niyong magdusa ako? Huminga ng malalim si Don Mateo. Hindi namin alam, Ara, na darating ang panahon na kailanganin mo ang lupain na iyon. Ang lola mo ay hindi rin nagsalita tungkol dito. Ginawa niya to para protektahan ka. Ayaw niyang maging target ka ng mga tao na gusto lang ng pera. At ngayong bumalik na si Harvin, at naging malinaw na ang lahat ng balak ni Lika at Tita Elena, patuloy ni Don Mateo, hindi ka na namin hahayaan na mag-isa. Kami ang bahala. Tutulungan ka namin na labanan sila. Panahon na para malaman ng lahat ang katotohanan. Niyakap ni Ara si Don Mateo, umiiyak. Naramdaman niya ang init ng isang tunay na pamilya. Isang pamilya na handang lumaban para sa kanya. Ang mga lihim na matagal nang nakatago ay ngayon ay lumalabas na. At sa bawat lihim na lumalabas, mas lalong lumalakas si Ara. Salamat po, Tito, sabi ni Ara, at napatingin siya kay Lander. Ang mga mata ni Lander ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Hindi ka na mag-iisa, Ara, sabi ni Lander, at kinuha niya ang kamay ni Ara. Naramdaman ni Ara ang lakas. Ang lahat ng pagdurusa niya, ang lahat ng sakit, ay nagkaroon ng kahulugan. Panahon na para lumaban. Panahon na para ipaglaban ang kanyang sarili, ang kanyang anak, at ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Hindi na siya isang biktima. Ngayon, siya na ang mandirigma. Bumalik ang kulay sa mukha ni Ara, ngunit hindi ito dahil sa pag-asa, kundi dahil sa pagmamahal. Nakita niya si Lander, puno ng dugo at usok. Siya ang testigo. Siya ang patunay. Tumakbo si Ara sa kanya, at niyakap niya ang binata. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, Lander. Salamat. Nakatayo si Harvin sa loob ng kanyang kotse, nakatago sa dilim, at pinagmamasdan ang karinderya ni Lola Perla. Hindi niya maialis ang tingin sa pag-iilaw ng tindahan, sa mga tawanan ng mga customer, at sa masayang mukha ni Ara habang nagsisilbi. Ang lahat ng ito ay dapat sana ikanyang mundo. Si Ara ay dapat na nasa kanya. Ang ngiti sa labi ni Ara ay dapat na para sa kanya. Harvin ni. Bulong ni Harvin. Biglang bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Lika at si Tita Elena. Nagmamadali silang lumapit sa kanya. Harvin, anong ginawa mo? Sigaw ni Tita Elena. Bakit may testigo? Hindi ka ba nag-iisip? Gusto ko lang na matapos na to, sagot ni Harvin, ang boses niya ay puno ng galit. Ang karinderya na iyan ang ugat ng lahat ng problema. Kaya kailangan na siyang mawala. Harvin, masyado ka ng emosyonal, sabi ni Lika. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Tandaan mo, may banta sa'yo. Sa sandaling iyon, dumating si Marco. Lumapit siya, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito, sakit at pagkabigo. Nag-aalinlangan siya. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan niya. Nakita niya si Ara, umiiyak, puno ng takot, at pinilit niyang hanapin ang anak niya. At nakita niya rin si Lika at Tita Elena, na pinaparatangan si Ara. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagmamahal na nararamdaman niya para kay Lika. At nawala rin ang kanyang respeto sa kanyang ina. Marco T. Bulong ni Ara, puno ng pag-asa na tutulungan siya nito. Ngunit tumalikod si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at naglakad siya palayo. Naramdaman ni Ara ang matinding sakit. Wala na siyang mapaglalapitan. Ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya,
lahat sila ay tumalikod sa kanya. Ang karinderya ay nasusunog at ang anak niya ay hindi niya alam kung nasaan. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang lakas, ay nagiging abo. Joaquin! Anak! Nasaan ka? Sigaw ni Ara at napahagulgol na siya. Mama! Mama! Napalingon si Ara. Si Joaquin. Nakatayo ito sa likod ng isang matandang kapitbahay, umiiyak. Agad na tumakbo si Ara at niyakap ang anak niya ng mahigpit. Salamat sa Diyos, anak. Salamat sa Diyos. Naramdaman niya ang matinding ginhawa. Ang kanyang anak ay ligtas. Ito na lamang ang mahalaga. Kinabukasan, nasa ospital si Lander. Kasama niya si Ara, Joaquin, at ang kanyang ama, si Don Mateo de los Reyes. Tahimik ang silid. Si Don Mateo ay nakaupo sa tabi ng kanyang anak, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Paano nangyari to, anak? Tanong ni Don Mateo, mahina ang boses. Huminga ng malalim si Lander. Nakita ko po si Harvin pa. Siya po ang sumunog sa karinderya. At narinig ko po siya, na may kinalaman daw po kayo sa pagbagsak ng business nila dati. Namutla si Don Mateo. Lumapit siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihingi ng tawad. Ara, sabi ni Don Mateo, at kinuha niya ang kamay ni Ara. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero mayroon kaming koneksyon sa pamilya ni Harvin at sa lupain na nakuha mo. Nakinig si Ara. Ito ang lihim na tinig ni Lola. Ang lihim na sinabi ni Harvin. Matagal na ang nakalipas, simula ni Don Mateo. Ang pamilya ni Harvin ay dati nang nakikipag-ugnayan sa mining business. Ang kanilang lupain ay mayroong malaking deposito ng ginto. Pero kulang sila sa puhunan. Kaya lumapit sila sa amin. Kami, ang pamilyang De Los Reyes, ay nagpahiram sa kanila ng malaking halaga. Pero nagkaroon ng aksidente sa mina. Gumuho ang mina at maraming tao ang namatay. Nabangkarote sila. At ang lupain, ibinenta nila sa pinakamababang halaga para lang makabayad sa mga damages. Ang Lola Perla mo, siya ang bumili ng lupain na iyon. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa amin. Si Lola Perla mo ay isang matalik na kaibigan ng aking ama. Sa gitna ng kaguluhan, tinulungan niya kaming bilhin ang lupain para hindi mapunta sa mga sakim na kamay. At sa kondisyon na pagdating ng panahon, ibabalik namin iyon sa pamilya niya kung sakaling kailanganin nila. Nagulantang si Ara. Ang lupain. Ang karinderya. Ang lahat ng nangyari. So, ibig sabihin, sa akin ang lupain na iyon, tanong ni Ara, puno ng pagkabigla. Tumango si Don Mateo. Ara. Sa iyo ang lupain. Hindi ito naibenta sa iba. Ang legal na may-ari ay ang Lola Perla mo at ikaw ang nagmamay-ari ngayon. Ito ang dahilan kung bakit gustong kunin ni Lika at Tita Elena ang lupain, sabi ni Lander. Narinig ko ang usapan nila. Alam nilang mayaman ang lupain na iyon. Kaya nila gustong kunin sa iyo. At si Harvin akala niya, kami ang dahilan ng pagbagsak nila. Kaya siya naghihiganti. Pero, bakit hindi niyo sinabi sa akin, tanong ni Ara, ang boses niya ay maihalong sakit. Bakit hinayaan niyong magdusa ako? Huminga ng malalim si Don Mateo. Hindi namin alam, Ara, na darating ang panahon na kailanganin mo ang lupain na iyon. Ang lola mo ay hindi rin nagsalita tungkol dito. Ginawa niya to para protektahan ka. Ayaw niyang maging target ka ng mga tao na gusto lang ng pera. At ngayong bumalik na si Harvin, at naging malinaw na ang lahat ng balak ni Lika at Tita Elena, patuloy ni Don Mateo, hindi ka na namin hahayaan na mag-isa. Kami ang bahala. Tutulungan ka namin na labanan sila. Panahon na para malaman ng lahat ang katotohanan. Niyakap ni Ara si Don Mateo, umiiyak. Naramdaman niya ang init ng isang tunay na pamilya. Isang pamilya na handang lumaban para sa kanya. Ang mga lihim na matagal nang nakatago ay ngayon ay lumalabas na. At sa bawat lihim na lumalabas, mas lalong lumalakas si Ara. Salamat po, Tito, sabi ni Ara, at napatingin siya kay Lander. Ang mga mata ni Lander ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Hindi ka na mag-iisa, Ara, sabi ni Lander, at kinuha niya ang kamay ni Ara. Naramdaman ni Ara ang lakas. Ang lahat ng pagdurusa niya, ang lahat ng sakit, ay nagkaroon ng kahulugan.
Panahon na para lumaban. Panahon na para ipaglaban ang kanyang sarili, ang kanyang anak, at ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Hindi na siya isang biktima. Ngayon, siya na ang mandirigma. Pagkatapos ng mga pagsubok, matapos ang lahat ng lihim na nabunyag, isang bagong araw ang sumikat para kay Ara. Ang karinderya ni Lola Perla ay unti-unting itinayo muli, mas matibay, mas maganda. Ang komunidad ay nagbigay ng suporta, at ang mga lumang suki ni Lola Perla ay bumalik. Ang dating bahay na puno ng sakit ay ngayon ay puno ng pag-asa. Abala si Ara sa kusina, nagluluto ng kanyang paboritong adobo. Ang amoy nito ay bumabalot sa buong karinderya, nagbibigay ng init at ginhawa. Si Joaquin ay masayang naglalaro sa kanyang play area, at paminsan-minsan ay sumisilip sa kanya, nagbibigay ng mga matatamis na ngiti. Ang ganda ng ngiti mo ngayon, Ara, sabi ni Lander, na lumapit sa kanya, ay hawak na isang baso ng palamig. Ang kanyang braso ay may benda pa rin, ngunit malakas na ang kanyang tindig. Ngumiti si Ara. Lander. Pakiramdam ko, sa wakas, malaya na ako. Salamat sa iyo. Salamat sa inyo ni Tito Mateo. Wala iyon, Ara. Alam mo naman, sabi ni Lander, at tumingin siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Naramdaman ni Ara ang init sa kanyang puso. Si Lander ay naging higit pa sa isang kaibigan. Siya ang kanyang kasama sa pakikibaka, ang kanyang tagapagtanggol, ang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa. Paano si Harvin? Tanong ni Ara, biglang nagbago ang kanyang mukha. Nasa kulungan na siya, Ara, sagot ni Lander. Mayroon siyang kaso ng panununog at attempted murder. Hindi na siya makakalabas ng mabilis. At ngayon, alam na ng lahat ang buong katotohanan. At si Lika at Tita Elena? Nahaharap din sila sa kaso ng paninira at pagpaplano ng illegal acquisition ng lupain, paliwanag ni Lander. Ang deed of sale na nakuha mo ang nagpatunay sa lahat. Ang mga liham ni Lola Perla ay naging sapat na ebidensya. Naramdaman ni Ara ang ginhawa. Sa wakas, makakamit na nila ang hustisya. Ang mga taong sumira sa kanyang buhay ay ngayon ay makakatanggap na ng kanilang nararapat na parusa. Paano si Marco? Tanong ni Ara, ang boses niya ay maihalong lungkot. Huminga ng malalim si Lander. Nasa bahay siya ngayon. Nagpapahinga. Alam kong mahirap para sa kanya ang lahat ng nangyari. Pero ginawa niya ang tama, Ara. Pinili ka niya. Sabi ni Ara at tumingin siya sa bintana. Pero hindi ko alam kung kailan ko siya mapapatawad. Ang sakit na dinanas ko hindi basta-basta mawawala. Alam ko, sabi ni Lander at hinawakan niya ang kamay ni Ara. Pero nandito lang ako. Para sa iyo. Para kay Joaquin. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng init sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang seguridad. Hindi na siya nag-iisa. Naging maayos ang lahat. Ang karinderya ni Lola Perla ay muling nabuhay at mas maraming customer pa ang dumating. Ang kwento ni Ara ay naging inspirasyon sa marami. Isang kwento ng pagbangon, ng paglaban, at ng pagtatagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Isang araw, habang nagsasara sila ng karinderya, dumating si Marco. Tahimik siya, at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Lumapit siya kay Ara, at kinuha niya ang kamay niya. Ara, sabi ni Marco, ang boses niya ay nanginginig. Patawarin mo ako. Lahat ng ginawa ko sa iyo ang sakit na dinanas mo, wala akong karapatan na humingi ng tawad. Pero gusto kong bumalik ka. Ako at si Joaquin kailangan ka namin. Tumingin si Ara kay Marco. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang sakit ng nakaraan, ngunit naramdaman din niya ang pag-asa para sa kinabukasan. Marco, sabi ni Ara, hindi madali ang lahat. Ang mga sugat na ginawa mo matagal bago maghilom. Pero sa ngayon, ang kailangan ko ay mag-focus sa karinderya. At kay Joaquin. Handa akong maghintay, Ara, sabi ni Marco. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang tiwala mo. Ngumiti si Ara. Salamat, Marco. Sa puntong iyon, lumapit si Joaquin. Papa. Niyakap ni Marco ang anak niya. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal. Ito ang tanging mahalaga. Pagkatapos ng ilang buwan, unti-unting nakabangon si Ara. Naging matagumpay ang karinderya ni Lola Perla.
Si Joaquin ay masaya, at si Marco ay unti-unting bumabalik sa kanyang buhay, hindi bilang asawa, kundi bilang isang kaibigan at ama. Si Lander ay laging nasa tabi niya, ang kanyang tagapagtanggol at karamay sa lahat ng bagay. Isang gabi, habang naglalakad si Ara at Lander sa labas ng karinderya, tahimik silang naglakad. Ang mga bituin ay nagniningning sa langit, at ang simoy ng hangin ay nagbibigay ng ginhawa. Ara, sabi ni Lander at huminto siya. Alam kong marami na ang nangyari. Pero may gusto akong sabihin sa iyo. Napatingin si Ara sa kanya. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Mahal kita, Ara, sabi ni Lander at kinuha niya ang kamay ni Ara. Matagal na. At handa akong maghintay. Handang hintayin na maging handa ka. Handa akong lumaban para sa iyo. Handa akong maging bahagi ng buhay mo. Bilang asawa. Bilang kaibigan. Bilang lahat. Napatingin si Ara kay Lander. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lander D. Bulong ni Ara. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya natatakot. Ang kanyang buhay ay isang bagong simula. Isang bagong simula na puno ng pag-asa, pagmamahal at katatagan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara, Lander at Marco. Isang paglalakbay na puno ng sakit, pagtuklas at pagbangon. Mga minamahal kong tagapakinig. Isang malaking karangalan at kaligayahan ang ibinahagi ninyo ang bawat kabanata ng kwentong ito. Mula sa kaibuturan ng aking puso, marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Ramdam ko ang bawat buntong hininga, bawat ngiti, at bawat luha na inyong ibinuhos habang sinusundan inyo ang paglalakbay ni Ara. Ang pagsusulat ng karinderya ni Lola Perla ay naging isang napakagandang karanasan para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat linya, kasama ko kayo sa bawat emosyon na nadarama ng mga karakter. Naramdaman ko ang sakit ni Ara sa pagtataksil, ang pagkalito ni Marco sa kanyang mga pagkakamali, ang katatagan ni Lander sa pagmamahal, at ang pag-asa na hatid ng bawat bagong simula. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng naratibo, ito ay isang salamin ng buhay, ng mga pagsubok, at ng walang hanggang kapangyarihan ng pag-asa. Naway sa bawat aral na inyong nakuha mula sa kwentong ito, ay matutunan nating yakapin ang pagmamahal sa kabila ng sakit, ang pagpapatawad sa kabila ng puot, at ang pagbangon sa kabila ng pagkadapa. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa perpektong pagtatapos, kundi sa proseso ng paghilom at pagtuklas ng ating tunay na lakas. At sa huli, ang pag-asa ang tanging ilaw na gumagabay sa atin patungo sa isang mas magandang bukas. Maraming salamat muli sa inyong pagiging bahagi ng pamilya ng Kwentong Puso G. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa kwentong ito. Ang inyong mga komento ang aming inspirasyon. Lubos na gumagalang. Kwentong Puso G.